Bilang sarapang tagigenyo, nagmula sa Gamma Delta, may pusong kabalyero, tatlong prinsipyo ang baderang tangan-tangan sa aking kamay na di makukubili. Kasi yung nanimbag dahil sa nag-iisang miti na mapalawak pakabate, kinagis ng kardinal. Di sa dami kong bumasik na lahat tradisyonal. Lapis ko na minahal, niyakap ko bawat doktrina. Hinaran sina ulo, sina puso ang pamana. Dapat na amang di tumigil ang pambabahagi sa komunidad. Dapat na servisyo asahan palagi sa kapatira, may kredibilidad, may kalidad pagkat hindi nahilaw sa pagkahubog. Sa patakaalaman sa panayam, kaya palagi isip malusog. Lagi ba to, pangalan ng kapatid sa kamagawang. Likas sa matulong ay mga Diyos, mga sarapan na laging ang tumulong sa kapon na walang kapalit. Dahil alam nyo naman na legit, turingan namin magkakapatid. Tila lupit at di pa papatid. Excuse me. Okay. So ipinihim ko ngayon ang sumunod na apat nating mga kapatid. Unang sumagot sa akin at nagbigay ay si Utol Leon ng San Pedro Pi Delta, at sumunod si Brad Morris, si Rish ng Upsilon Delta, at sumunod si Utol Moises ng Pika Diwa, at ang apat na sumagot, siya yung pinaka-inaantay ko kasi nga siya yung susunod na i-review ko dahil iaano ko siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siya yung pangalawa, kaya siya yung pang-apat na sumagot. Hindi naman mahaba, halos sunod-sunod lang talaga sila, para bang napag-usapan nila. Kaya yung sagot nila talagang sakto-sakto kumbaga sumagot yung isa, nakapag-usap kami saglit ni Utol Leon, tapos sumagot si Utol Morris, usap kami saglit, Utol Moises, usap saglit, and then mas mahaba ang usapan namin ni Utol Chiba. Unexpected sa akin. I didn't expect na magkakakwentuhan kami ng ganun, na maiksi lang pero ang ganda ng kwentuhan namin. Meron akong nalaman, meron siyang mga sinabi sa akin na tungkol sa kanya. Tapos binanggit niya sa akin na siya nga kumanta nito, itong Saraba song na, nabanggit ko talaga, pahuhulaan ko sana sa inyo. Okay, si Utol Chiba ang kumanta pala nito. At nabanggit niya pa sa akin, sabi niya, "Good PM Utol, sure walang probs, send ko sa'yo Utol, mamaya ako din pala kumanta ng Taas Noo akong Saraba." Alam ko rin niya kasi nga dati napapakinggan ko yun at ang bag ay Saraba. So meron pa siya isang palang kanta ba yun? At siya, okay, Taas Noo akong Saraba at ang bag ay Saraba, Tol, kasama si Lord, pagkasama sila ni Lord Moises. Isa din Tol sa kumanta ng Basta May Alak May Balak, at iba pang kilalang kanta kasama sila Skasta Utol. Salamat po tayo. Alaan mo yun, napaka down to earth. Dito mo, nag-PM ako, sino ba naman ako, pero yun ang informasyon na binigay sa akin kaagad ni Utol. So sumagot ako. So yung Taas Noo akong Saraba is way back 2012. Okay, so muna yun ang aking paunang salita, paunang sentence kumbaga. Okay, so umpisahan natin itong shoutout muna dyan sa Gamma Delta, sa Taguig. Dati may pinupuntahan ako dyan, si Utol, yung apo na Muslim din. Alam ko naging presidente siya dyan Gumagawa siya ng mga, nagpiprint siya ng mga damit. Nakilala ko siya through Brad Andy Fernandez tsaka Sis Josie. Okay, so umpisa natin at medyo humahaba ang ating introduction. Volume, and then oops. Okay. Ready? Ako, hindi pa ready. Bilang sarapang tagigenyo, nagmula
sa Gamma Delta, may pusong kabalyero, tatlong prinsipyo. Ulit. Bilang sarapang tagigenyo, nagmula sa Gamma Delta, may pusong kabalyero, tatlong prinsipyo ang bandera. Okay, so yun yung pinaka first ano niya. Bilang sarabang tagigenyo, nagkamali pa ako nung unang review ko, pasensya ulit kapatid, na ang dinig ko kasi pasigenyo. Medyo kasi ano ang tenga ko medyo bingi yung kaliwa. Pero gumagaling na siya. So bilang sarabang tagigenyo, nagmula sa Gamma Delta, so introduction niya talaga, pakilala muna siya. And then may pusong kabalyero. Alam niyo naman kabalyero, di ba? Yung mga knights, mga sundalo, mga kabalyero yan, yung mga nakasakay sa kabayo, di ba? Mga matatapang, marami silang katangian na nasa 12 jewels. Siguro lahatin na natin ng 12 jewels. Nasa kanila yun. Pag sinabing kabalyero, tatlong prinsipyo ang bandera. So ang bandera niya, syempre kabalyero, meron niyang may dalang bandera yan, so ang dala niya is yung ating prinsipyong tatlo na L, F, S. Galing So isa siyang kabalyero na may dalang bandera na LFS, kabalyerong saraba. Tangan-tangan sa aking kamay na di makukubili, kasi yung nanimbag dahil sa nag-iisang miti. Tangan-tangan sa aking kamay. So yung tangan-tangan, di ba? Minsan yung baby, tangan natin, ganun, di ba? Na di makukubli. So talagang hindi niya kinukubli talaga. Hindi makukubli. Proud siya sa legasiyang nalimbag. So alam natin yung legasiya, di ba? Yung yung legacy mo is yung mga nagawa mo sa buhay mo. So tayo, yung nagawa natin bilang saraba, nalimbag dahil sa iisang miti, nalimbag na isulat, na isalin dahil sa isang miti. Ano ba miti natin? Paganday ng saraba, pagkakaisa ng saraba, pagsasaayos ng saraba, ng kapatiran. Yun ang ating mithiin yun nga, yung banderang LFS, di ba? Serbisyo sa lahat. Okay. Palawak ang abang at inagis na kardinal, di sa dami kong pumasok yan na lahat tradisyonal. Okay, so next is may ito nga yung bigay sa akin na pinasa sa akin ni Utol Chiba. Kasi nga minsan yung pandinig ko hirap, meron akong word na hindi maintindihan. So naisip ko na humingi na lang sa kanila ng lyrics para habang pinapakinggan ko is binabasa ko na rin. Mas madali, di ba? Talino ko, no? Okay, so sabi niya, nag-iisang mithi na mapalawak paabante. Wow! Mapalawak paabante, pasulong, hindi pa atras. Pag sinabing pasulong, so we go by the time, di ba? We move forward. Pag paatras ka, yung utak natin magiging barok. Pag sinabing barok, ano yung sinasabing barok? Di ba mga barok, taga-bundok, sila barok. Hindi sila bumaba sa kapatagan. Hindi nila alam na nagkakaroon na ng pagbabago sa mundo. Kasi nga, andun lang sila, hindi sila umaabante. So, yun, mapalawak, kinagisnan na kardinal. Again, so, si Utol is ine-emphasize niya talaga yung ating kardinal. Alam mo, yan ang laging nile-lecture sa akin ng aking elder sa Pandakan, si Jason Ripalda. At ang aking ninong, yung LFS, talagang pinaliwanag nila sa akin ng pinaliwanag yan dati.
At saka nung mag-active kami ulit nung 2010. Lalo pag nalasing na, puta, ang galing na magpaliwanag nung brad na yun. Pag nahaluan ng alak, shit, galing. Di sa dami kung bumase. So, ito yung di sa dami. Yun to, yung populasyon natin to. So, kumbaga, yung hindi sa quantity. Di sa dami kung bumase, kinalakhang tradisyonal. So, yung quality ang inaano niya. Yung tradition natin. At I think, kasi yung kinalakihan, parang nakasanayan. Kaya tradition, di ba? Ang inaano niya siguro yung mga pinagdaanan natin. Which is good. Okay. Pero kasi brad ako, na ako ngayon, anti-hazing ako. Yun ang nasa bylaws ng sinusuportahan kong gobyerno. Sa amin, sa SRB Inc., we are for anti-hazing. Nagpasa kami, ang mga leaders namin ng yung stand ng aming or ng atin. Sabihin na natin atin naman kasi lahat yan. Yung tawag dun, basta yung stand natin sa anti-hazing, umattend sila ng meeting with government agents, mga nasa gobyerno ng National Youth Commission, NYC. And besides, we are SEC registered, so we have to abide by the law. Dahil ang SEC, yun ang isa sa mga tinitignan nila. Kailangan susundin natin yung mga batas. Pero yung tradition natin, hindi natin yan makakalimutan. Maraming paraan para natin mapabuti yung mga papasok. Pagtiyagaan natin. Habaan natin ang ating pasensya. At mag-aral-aral tayo ng sabay. So, yun ang aking stand, kapatid. If your stand is otherwise, I respect that. Ko lang is mag-ingat tayo palagi, kapatid. Okay, so let's go. Mukhang okay ang timing ko. Nasaan na ba ako? Okay. Pisto na minahal, niyakap ko bawat doktrina. Hinaran sinahulo, sinapuso ang paman. Okay. Labis ko na minahal, niyakap ko bawat doktrina. Yun. Ang doktrina niyayakap natin. So, ganyan ang gagawin natin ngayon sa mga bagong papasok, tol. Doktrinahan natin ng maayos, lecturean natin ng maayos. Yung sakitan, alisin na natin yung mga pamamahiya. From personal experience, tol, hindi gaanong effective yung mga ganong bagay. Bagkos, parang pag tinanim natin yung ganon na hindi maganda, pananakit, pamamahiya, kasi labis utol. Tayo, pinapalo tayo ng mga nanay natin, hindi tayo ginugulpi ng sobra, pinapalo lang tayo for discipline, di ba? Meron tayong DA dati, pero pati yan bawal na rin. There are other ways na nga. Kasi tol, biro kami ng mga 90s, ang daming SRB. Talagang sabayan sa paramihan. Pero, nung nag-active ako, ang daming wala. Ang daming wala. Pero pagka merong isang nag-active sa chapter, parang siya na yung sinusundan ng mga brad. Kaso, maraming dahilan bakit mga kapatid is wala at hindi sumasama sa atin. So hindi talaga gaanong effective yung mga palo. Hindi ko kino-condemn yun dahil ako dumaan din ako doon. Napalo din ako, nasampal din ako. At yeah, lahat tayo
So, kung meron mga papasok na anti-hazing na utol, kasi yun na eh, times change. Alam nyo, di ba? Alam mo naman nyo kapatid, even sa larangan na iyong kinabibilangan, ang mga bagay ay nagbabago, ang hip-hop nagbabago. Lapas na amang, di tumigil ang pagbabahagi sa komunidad. Dapat ang servisyo asahan palagi sa kapatiran, may kredibilidad. Dito bumibilis na si Utol, binibilisan niya na. Mukhang mas mahaba to. Ito, itong vlog ko kaysa kay Utol Psychosid. Pero kung nahingi ko yung lyrics niya, mahaba-haba rin yan. Pero yun, inabot ng 20 minutes din yata. Okay, pamana, yung sa last niya, ng 4 na amang di tumigil. Yung 4 na ama, sino yun? Alam nyo na, di ba? Papangalanan ko pa ba? Hindi, mas maganda kayo na magbanggit. I-comment nyo kung gusto nyo. Di tumigil yung 4 na ama. Tama ka, Utol. May mga nagsasabi na tayo ay pinabayaan. Hindi ako agree. Hindi ako galit sa kanila, pero I disagree lang. Ganun lang, I disagree. Upang mabahagi sa komunidad, tapat na serbisyo. Upang mabahagi sa komunidad. Yun ang ating ginagawa na. So dati, palinis-linis ka na lang tayo. Hanggang sa, yun nga, nagbabago yung panahon. Nagising yung mga elder. Siyempre, nung paggising nila, mga ano na sila, mga professional na, may mga edad na, di ba? Nag-ambag ngayon sila ng oras nila. So, pinagtanggol nila yung kapatiran ng panahon nila, tapos nung nawala sila, kayo naman yung mga nagtanggol. Kasi kanya-kanyang panahon niya, kami naman nung 90s, pinagtanggol din namin. Ako, 2 years lang ako sa SRB bago ko nag-Amerika. Pero yung 2 years na yun, pinaglaban ko ang SRB, mga kapatid. Iniyakan ko ang SRB. So yun, yung tapat na serbisyo, di ba? Sobrang lalaki ng mga service natin. Pati sa ibang bansa, nagsiservice yung mga AA natin. Asahan palagi. Oh yes, talagang umasa sila. Dahil yan ay hindi na nila tayo mapipigilan at walang makakapigil sa ating pagsiservisyo, sa pagtulong. Gawin lang natin ng maayos at tama. Kumonekta tayo sa local government, sa chairman, sa mga kagawad, and better yet sa city government kung malaking service talaga. Pero kung maliit na service, simpleng service, pwede na sa barangay yun. I-connecta natin para maganda. Asahan palagi sa kapatiran may kredibilidad. So yung kapatiran kasi natin na credible tayo, being from Alpha Pi Omega, namana natin yan lahat. Sa Boy Scout, sa Alpha Pi Omega, sa Apo USA, lahat yan namana natin. Damn, ang haba ko pa. Pero game. Nasa lampas kalahati na. Hindi na hilaw sa pagkahubog, sa patangalaman sa panayam, kaya palagi isip malusog. May kalidad pagkat hindi nahilaw sa pagkahubog. So, yung quality ng ating mga miyembro is hindi hilaw. Although meron mga hilaw, Utol, aminin natin yan. Wag nyo sabihin sa akin wala kayong namit na brad na hilaw. Ako meron. Ako nga masasabi kong nahinog ako true time eh. Hindi yung pagpasok. Yung pagpasok, yun lang yung umpisa. Pero true time, pagka nag-active ka, dun ka mahihinog. Dun ka tatamis. Sapat ang kaalaman. Yung kaalaman natin kasi nga, di ba? Anong bag? Ito? Anong laman? Okay.
So yun, there goes again ang aking mother, mga kapatid. May mga videos ako na ang mother ko biglang papasok at ipapakilala ko sa kapatiran. So ayan, yung boses lang. Inabot ko lang yung bag. Kasi pupunta siya sa government center. Meron siyang lalakaring babayarin. Uy, nawala yung ano ko. Asa na ba ako? Tapat na hindi. Yung sapat ang kaalaman. So sapat ang kaalaman natin. Dahil nga yung mga lecture sa atin, di ba, bago tayo pambigyan, inuumpisa na tayong lecturean eh. Ako, ninong ko ganun. Bago ako pumasok, nililecturean niya na ako. Although yung tickler ko, natanggap ko siya after ako ma-survive. Ang nililecture niya is mga kwento, mga yung ibang nasa tickler, pero hindi lahat. Malalaman mo yon kapag binibigyan ka na. Lahat yun isisigaw mo na. Paulit-ulit mong isisigaw. Kaalaman sa panayam, kaya palagi isip malusog. Galing. So, alas gay na rin, no? Naikwento ko na kagad. Ang isip natin malusog. Busog kasi tayo sa lecture. Diba? Busog tayo sa experience. Lalo ngayon, puta. Ang tatalino ng mga kapatid. Ang gagaling. Kaya minsan yung mga matatanda dyan, huwag masyadong dahil ang mga bata ngayon, mas advance yan kaysa sa atin. Para hindi tayo mabastos, kailangan wag tayong mambastos. Respetuhin natin ang mga bata. Kasi tayo, mas matanda tayo eh. Diba? Ang respeto, hindi natin pwedeng i-demand. Para ka respetuhin, kailangan maging marespeto ka rin. Okay, putyang haba o mas mahaba pa to kay Psycho Sid. Ligas na matulong yung mga Diyos, mga sarapan na lagingan na to. Bilis talagang walang preno, no? Hindi ko na timingan yung Naging bantog pangalan ng kapatiran. Yes, true. Lalo na ngayon, utol. Yung iba bantog lang dahil laging nasa balita sa mga katarantaduhan, pero tayo naging bantog tayo. Naiwasan na natin yung mga katarantaduhan. Ang gagaling ng mga leader natin na bumalik. Tapos yung mga mga batang leader natin na nagpatuloy hanggang sa bumalik yung mga leader natin na ngayon nakikipag-join, nag-join. Ang galing ng timing. Ultimo apo, nakuha na natin yung respeto ng majority nila. Bumabati na sila pag anniversary, mismong gobyerno nila, mismong National Council ng Apo. Naglalabas ng letter of greetings. Diba? Sulat na pagbati. Naging bantog pa ng kapatiran sa Kawang Gawa. Doon tayo naging galing mo, kapatid. Pero mo, hindi ko agad nabasa yun, ha. Inaano ko word by word at least. Likas na matulungin. Nasa 12 jewels. So, if you live by the 12 jewels, gaya lang laging sinasabi ni Founder June sa kanyang mga pagbati, ang natitirang founder natin is likas natin na maging matulungin maka-Diyos. Mga saraban na laging handa. Boy Scout, laging handa. Pag sa away, pag natuli, atakbo atulin. Lang. Yung be prepared, it's a motto of Boy Scout. So tayo, Scout, motto rin natin yon. And also our motto is be a friend, be a leader, be of service. Be a servant. And to be a good servant, you must be a good
To be a good leader, you must be a good servant. So if you're a good servant, meron tayong pagkakataon na maging leader talaga, na mamuno sa isa. Although we are leaders na maging leader tayo na sa ating sarili. 'Di ba? Lahat tayo leader. So ang una nating i-lead ay yung ating sarili. Kapag na-lead natin na maganda ang ating sarili, then we can move to the next level. Pwede tayo maging leader ng chapter, and then up and up and up and up. Lahat tayo may chance. So always do good. Then ang haba, 25 minutes, magta 26 minutes na tayo. So ito, nasa last na ako na part ni Utol. Sa kapot na walang kapalit, dahil alam nyo naman na legit, turingan namin magkakapatid, tila lupit na di pa papatid. So ayan si Utol Moises, yung pasok talaga. Gusto ko yung pasok ni Utol Moises na yun, yung salita, lumalaganap ang kapatiran kong dala. Shit, man. Brad Moises, you're next. So tapusin ko na. Ito na yung last part ni Utol Chiba. Tumulong sa kapwa na walang kapalit. Always, yan lagi nating naririnig. At practicein natin yan, mga kapatid, na kailangan kapag tayo may ginawa para sa kapatiran, para sa chapter, nagpagod tayo, nagpuya tayo, kung ano man yan ginawa natin, huwag kang maghahangad ng kapalit. Huwag mo ituring na pag-aari mo ang chapter, ang SRB. Seryoso ako, Utol, dahil meron akong mga nakikita na ang ugali nagiging ganun. Ang tingin nila, sila may-ari. Mali yun. Pag napunta kayo sa ibang lugar, mababara kayo. Ayusin natin ang ating galaw sa kapatiran. Ako, aaminin ko, sasabihin ko, hindi ko dapat sabihin pero sasabihin ko, ang laki ng naiambag ko sa pera pa lang. Nagsishare ako, maliit lang kita ko, pero maano ang puso ko para sa SRB, sa pera pa lang, pero wala akong hiningin kapalit. Inaano ko lang sila, ginaguide ko sila, not for me, for them. Dahil alam nyo naman na legit turingan namin magkakapatid. So legit tayo, di ba? Legit tayo lahat. Pag merong hindi legit, gusto niya mag-SRB, gusto mo ba mag-SRB? Willing ka ba talaga? Ituloy mo na, yung pagpapanggap mo is anuin mo na, ituloy mo na, pumasok ka na sa amin, di ba? Anuin natin, turuan natin ng maganda. Huwag natin pagmalupitan. Kasi yung iba nagpapanggap dahil hangang-hanga sila, kaso takot sa palo, sa sakitan. Minsan nga, handa pang pumatay para sa SRB kahit hindi sila SRB, kasi yung mga nakikita nila yung samahan tsaka yung mga barkada nila. Meron mga ganon, tol. Tila lubid na di mapapatid. Yan, lubid na di mapapatid, yung makapal na ano, di ba? Mga pambarko, mga pambangka, yung mga pangmangingisda, may mga lubid yun na ang hirap mapatid. Basta meron yung buhol, ang galing mga magbubuhol nun. Pag-aralan nyo yun, yung mga nuts. Hindi yung pour nuts, ha? Yung mga nuts na pagbubuhol. Ako gusto ko matutunan yun eh. Kasi parang late na. So ito na, sabi sa akin ni Utol Chiba. Ayan, lyrics ko, Utol, sa SRB All-Star. Maraming salamat, kapatid. At inabot tayo ng 30 minutos. Bakit kaya? Kasi nga binabasa ko. Sayang si Utol Sid. Hindi ko siya hindi pa yata kami friends eh. Pero hindi ko siya na i-PM. Pero anyway, at least siya yung number 1. Hopefully, i-like nyo lahat, mga kapatid. Suportahan natin ang
SRB All-Star at yung mga papasok na All-Star. Yan yung nag-umpisa yung 10. And sila Brad Mook, sila Utol Rustan, Brad Hannibal, Brad Brian Santos. Yan yung mga nasa likod, mga behind the scenes. So, napakasaya ko makausap ang mga kapatid. Hopefully, makapag-usap tayo na nakaupo sama-sama nasa bawat gilid ng lamesa. Mas maganda kung bilog na lamesa para strong the circle we, di ba? So, Utol Chiba, ano masasabi ko? Ang galing mo, ang galing yung lahat, at patuloy natin mahalin ang kapatiran sa buhay natin, ang ating lyrics, ang ating mga lectures na natanggap, at ang ating mga natututunan sa ngayon. Ang future ng SRB ay napakaliwanag. Kinang na kinang, Utol. Kitang kita, damang dama. So, mga kapatid, I love you all. Peace.